good morning! Ayan, maaga po kaming nakarating dito sa Bria. Ayan. So kung mapapansin nyo yung harap natin, wala pang pader, wala pang poster kasi naglalagay pa kami ng materyales. So siguro tsaka na muna pag nakapag-boost na kami sa slab para po mabawasan na rin yung mga materyales na gagamitin. So dito nga po pala sa Bria, meron sila Kuya Jopol, Kuya Bok na naghahakot po ng mga panambak. Ang 30 bags po ng panambak is 1K. Ayan, 1K. So meron lang kami, hindi na lang namalengke kami ng ulam. Ayan, mag-iihaw kami dito para sa lunch namin. Ayan. So, nung mga nakaraan, nagpaad po kami ng materyales, graba, buhangin, Sahara. Ayan, Sahara po. Sahara, nagagamitin po namin sa pagbuhos ng slab. Ayan. So, dito po sila maghahalo. Tapos, ito. Brad, tawag ka. Tapos, dito po, since sila Kuya Bok is stay in, sinabihan na sila ni Ray na pwede naman silang magtibag para mas yung kilos ba, 'di ba? So parang sa Lumina kasi syempre hindi naman kami nag-i-stay in doon. Ayun. So ganito na po yung setup. Meron tayong bar counter dyan. So yung sa pinang slab, kasado na yan, kumbaga magbubuhos na lang. Bubuhusan na lang talaga. Ayan. So may dala kaming mga pang-ulam namin dito. Ayan, para maiba naman, ihaw naman. So, natanggal na nila yung bintana, yung pinto, yung bintana rin dito. So, meron tayong mga poste dito. Poste doon. Ayan, nakita nyo. Poste pa to. Tapos, poste pa yan. Tapos, dito dalawang bintana ililipat natin. So sa pinakagawa namin, lagi lang naman kaming coco lumber tsaka pinolit board. Yung iba gumagamit ng yung tawag doon, yung steel deck. Medyo mahal din po kasi yun, tsaka mas matrabaho siya. Pero since naglalagay naman tayo ng kisame, okay na po yung ganito na pinolit tsaka itong ating itong ating mga coco lumber. Ayan, basta ayusin nyo lang talaga yung pagtukod-tukod para maayos po yung maging proseso po ng ating slab. Ayan. So, kung mapapansin nyo, sa pinaka-renovation talaga is laging nauuna ang extension kasi yung pinakababa po talaga is tambakan ng mga materyales, mga tools, mga accessories. May accessories na tayo dito, yung ating toilet bowl, ayan. So, yung kuryente ni Sir, siguro Sir mataas ang bill mo dito kasi syempre, yung gamit kasi namin para hindi na rin labas-pasok o mahirapan yung team namin. May dala kaming rice cooker, may dala silang ayan, electric stove. So, ganun lang. Tapos, nag-i-stock sila ng bigas. Ayan po. So, yung tiles na to is para po yan dito sa baba. Meron lang tayo sa bathroom. Ayan, picturean natin to. So, nung nakaraang linggo, itong nakaraang week na to, panay ang ulan. So, na-witness nila kung saan ang ulan, saan ang mga bagsak ng tubig. Ito po yung ating bathroom. Yung bathroom po pala natin is nasinsilan na rin. Ayan. Meron ng butas. Meron ng butas. Ayan. Meron tayong niche dito na ilalagay. Tapos, ayan nga, natanggal na nila yung ating mga tiles. May mga haplas na po ng adhesive. Naayos na rin po yata yung yung para po sa tubo. Check na lang ni Ray yan mamaya. Ayan. Pero yung toilet bowl, andito pa kasi syempre ginagamit pa nila yan. Ayan. So, ito na pala yung hagdanan natin. Okay na, o. O, diba?
Tinanggal nila yung design. Tinanggal nila yung design dito. Tapos sinabol na lang po ng tawag dito, polytop. So bali kami po dito is tawag dito bukas na kami uuwi kasi magbabayad si Ray ng ano niya yung sa MMDA. So ito po pala is meron na tayong hallway grills, ayan. O diba? Ito na po siya. Tapos siyempre andito yung gamit ng tip natin. Ayan. Nung nag-tiles sila dito, naalala ni Sir kung paano daw matutulog yung team. Eh, meron namang baba. Tsaka kaya na nilang diskartehan yan. Ayan. Yung prepared po ni Ma'am na tiles is medyo dark brown pa. Kaso wala na akong mahanap na dark brown eh. Pero I think okay na po ito. Sabi ko nga po sa inyo kahit anong klaseng tiles, basta porcelain, ayan. Basta maayos po yung pag-install, maayos yung paggawa, maganda na rin po siyang tingnan. Ayan po. So since hindi pa si Ray naayos, hindi niya pa naayos yung wirings. Panay ang ulan dito sa Bria. Nag-decide sila Kuya Bok last week, detong week na to, na mag-start na nga po mag-install ng tiles. Ayan. So, dito na po sila natutulog. Tapos, pansinin nyo yung ating mga, bukod sa sinampay, pansinin nyo yung ating pader. Puti na po, diba? Ibig sabihin po, nalagyan na siya ng masilya. Ayan, nalagyan na siya ng masilya ni Kuya Jopol. Ayan po. Paikot na to. Ayan, no? Tapos, actually, yung wirings natin, okay naman to. Dito lang si Ray nang to troubleshoot. So, yung wirings dito, si Ray nang bahala. So, makakagawa siya dito dahil bukas pa po kami uuwi. Siya naman po talagang in charge sa pagwa-wirings. So, since wala pa tayong kisame at meron na tayong tiles, again, sa Ray House Makeover po, iniingatan naman po namin ang tiles. Actually, minsan wala pa nga kaming kisame talaga. Totally, wala pang mga wirings, wala pang mga metal spandrel, wala pang mga insulation. Nauna po yung tiles. Pero sa amin kasi, iniingatan namin. Ayan. Siguro, etong week na to, pag nalagyan na po ng wirings ni Ray at umuulan, dito po gagawa yung team sa loob. Pwede po na po sila dito mag-partition. Ayan. Madali na lang po sundan kasi meron yung may prepared po na setup sila, ma'am. Tapos ito pa, good news. Dahil panay ang ulan, nandito sila naka-stay. Wala po daw leaks. Ayan. Ibig sabihin, yung roofing natin na kinalawang na, nagawan pa namin ng paraan, ng solusyon. So, ayan, 2 weeks na po sila dito. Yun, wala po daw leaks. Actually, sabi ko nga sa inyo, isa lang yung leaks. Dito lang yun dati, oh. Nagpopondo siya doon ng tubig. Pero ngayon, okay na. So, 2 weeks na po ang team dito. Ayan. Actually, kung halimbawa nga po, maganda yung panahon, tuloy-tuloy na maganda, mainit ang panahon, baka nga po nabuhusan na nila to eh. Kaso ayun nga, bigla daw uulan. Ayan po yung preparasyon nila sa slab natin dito. Ayan, oh. So sa pinakagawa po ng Ray House Makeover, tinitik-tik po namin yung sa slab po ng CR. Then kumakapit po kami doon sa pinakaabang na bakal, kinakapit po namin. Then yung overlap, alam niyo yun, yung parang naka-overlap yung bakal natin papunta po sa slab. Tapos pag nagbuhos po tayo, sabay na. Ayan po siya. So walang problema kung pinolik board ang ginamit natin kahit umulan kasi siya mas matibay po yan. Kaso sabi ko nga po sa inyo, hindi rin talaga biro ang para sa hindi rin po talaga biro ang materials para po sa back extension tsaka sa front extension. Ayan, oh.
So, pansinin nyo po dito sa may katalikuran nila, sir, yung gutter, ayan yung gutter nila, oh, lundo na. Siguro barado yan. So, ito nga, pinag-iisipan namin kung mas magagawan pa namin ng remedya itong gutter ni sir kasi mahirap po magtanggal yan, mahirap magkalas. Ito po sa kabila, parang hindi maayos yung pagkaka-install. Ito kila sir maayos, pantay, kaso nabulok na yun dito sa part na to. Ayan. So, ini-schedule ni Ray ang buhos dito. Hindi ko po alam kung ngayon magaganda ang panahon, baka pwede. O kaya po bukas, Monday, since kompleto naman po tayo ng materials. Ayan. Then, after po yan mabuhusan, maghihintay po tayo ng 2 to 3 weeks. Pag okay na, pwede na rin po tayong magbaklas. Then, interior muna po ang gagawin natin. Ayan. Actually, okay din talaga dito sa Brea gumawa. Pagka rin po sa, actually, naging problema namin yung sa gate pass. Pero parang hassle pa sa Lumina kasi, sa Lumina po kasi, MWF, tapos hanggang, hanggang 8 to 12 lang ng tanghali. Pagdating po ng hapon, wala na. Hindi na pwedeng kumuha. Tapos MWF pa. Buti na lang po dito sa Brea, sa Monday to Saturday yata pwede, tapos hanggang hapon. Buti na lang pag napapapirma ang ating team, may tao. So, pag nag-contact sila sa akin na madam, wala nang materials. Madali na lang magpasok ng materials. So, siguro talagang kailangan mo lang pag-aralan. Pero kasi ang dami po talaga nagpapagawa sa amin sa Lumina. So, magkakasabay-sabay, kaya sabi ko nga, baka etong unit ni sir, baka ito na rin po yung first and last. Kasi parang lalo pong nakikilala kasi ang Ray House Makeover. Parang within Cavite nga rin, meron na rin po kami mga soon na project. May Sahod Ulan, so meron mga Gentry, merong mga 13, parang sa Paradahan meron, ganyan, Garden Villas meron, parang ganon. So marami po nag-i-inquire. Kaya sabi ko kay Ray, kung gusto niya lang, nananawa po kasi siya sa unit sa Lumina kasi pare-parehas, parang nakakasawa na. Pero sabi ko nga, kung gusto mo lang matry sa ibang lugar, within Cavite lang tayo para kahit paano hindi tayo masyadong malayo sa mga anak namin. Tsaka yung team din, kasi yung team namin may mga pamilya rin po yan eh. Ayun. So, ito lang din ang kagandahan kasi matagal na talaga to. Tapos, ayun, ito na siguro yung good timing, yung perfect timing na nagkaroon kami ng sasakyan. Ayan, mas madali ka sa amin mag-access dito. Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog, kung wala kami sasakyan, baka hindi ko itong kunin. Kasi mahirap diba? Mahirap mag-commute. Diba po? So, ayan, parang yung panahon parang nagbabadya eh. Parang nagbabadyang umulan. Ayan, oh. Pero, ito nga, actually, si sir, siguro gets niya naman yan sa live ko. Kasi sabi ko nga po, sa renovation po namin sa Lumina, ang kinakaharap namin problema is yung leaks sa extension, back o kaya sa front. Ayan talaga ang mga prone sa leaks. Yun nga, sabi ko nga, bago kami umalis o bago namin i-turn over to kay sir, in a good condition to. Pero pagdating po ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and counting, diba, na buwan, sila na pong bahalang mag-maintenance ng ating slab. Kasi usually yun lang din talaga yung mga napapansin namin problema. Hindi kasi, pag ginawa kasi namin yung unit, okay, diba, okay. Pero pagdating po sa labas, hindi po namin masisecure yung slab natin na hindi magle-leaks. 'Di ba? Actually dito nga sa sa Bea sa Lumina, yun nga, pag may leaks, ina-applyan lang nila ng waterproofing. So ganun lang din yung gawin natin. Na yung mga slab natin, wag na nating hintayin
umabot ng ilang buwan o kaya habang yung iba po kasi tag-init, 'di ba? Tag-init. Ay walang ulan, walang leaks. Pero syempre hindi natin alam yung nangyayari sa islab natin na nagpuputukan na pala yung mga pintura o mga waterproofing, may mga leaks na pala. So, kayo na mismo yung mag-check kasi minsan parang kadalasan ang PM sa akin, Rachel, ganito, may leaks yung bahay, ganyan. Tapos di ngayon lang ulit nagparamdam, tapos napansin ko doon, huli namin chat, parang 2022 pa, 2023 pa. So, ilang taon na lumipas, di ba? Kumbaga, huwag mo naman pa abutin ng magtag-ulan bago ka mag-apply ulit ng waterproofing, di ba? Applyan mo na agad, parang ganun. Ano, okay na? Testing. Sana okay na. Ayan. Angat na, Paul. Okay. Sige, angat mo na. Ano na? Sana maging okay na. Sabi ko kasi sa'yo, pasabi mo kay kay office. Wala, aya, oh. Ayun na, okay na. Okay na. Ayun na. Sige, dyan. Patay sindi ka. Sige. Okay na. Ayun na, okay na. Nahuri na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo last week na ayaw umilaw. Switch. Hindi niya ka-connect. Wala na naman, oh. Meron na naman. Ano yan? Sa switch baka maluwag. Baka sa ano yan? Pero okay na. Oo. So, bali si Ray po is naglalagay na po sila ng markings para po sa ating partition. Ayan. Pantay mo na siya. Labas. So, ang team naman, mabilis naman makakuha ng instruction ni Ray. Ayan. Basta may guide lang sila. Ayan. So, ayan na yung pinaka-dadaanan po ng ating metal stud. Ayan. So, bali, ito po is 2-room partition lang po. Same lang kay Ma'am MJ. Ayan. So, madali lang sundan yung renovation dito. Tabi mo ito dito? Tubi. Ha? Laki yung ano dito. Ha? Hindi, pag-ibus ah. Parihat ko na. Hello po. 12:30. Katapos lang po namin mag-lunch ng team. Ayan, nag-ihaw-ihaw lang po kami ng bangus. So, after ng kain is punta po kami ng All Home para magtingin po ng built-in stove ni Sir. Sa All Home na lang kasi yun ang naman malapit dito. So, ito po, binibidyohan ko yung mga papunta, pabalik, para may idea rin po yung iba. Tapos, doon po sa may mga unit dito sa Priya Homes, meron din po palang hardware dito na malapit. Hindi ka nalalabas ng Priya Homes. Ayan, nandito lang po mismo. Pat hardware po yan. Pero hindi ako dito kumuha kasi Sunday, wala po. Parang sarado po ata sila last time. Tapos naghahanap din po kami ng tiles. Ayun. So, bali, ganito po yung itsura ng daanan dito, papasok ng Priya Home. Siguro hindi ito yung permanent. Baka meron pang ibang way kasi parang pa to yun nga, parang temporary lang kasi parang, ayan may pa dito ayan may tagos pa dito So, pansamantala, dito muna. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyong magkasalubungan, kaya medyo mahirap ang way. Ayan, tapos nga po pala, Happy Father's Day nga po pala sa lahat ng mga father. Ayan, mga tatay, daddy. Ayan, kay Raiden, Happy Father's Day. Kay Sir Vincent at lahat ng mga subscribers po namin. Ayan, Happy Father's Day po.
So lalabas po muna kami ng Bria Homes. Punta po tayo ng All Home. Pero tingnan nyo guys, sa Waze po is nasa 25 minutes ang babiyahihin namin palabas. Imagine, magkano rin siguro ang pamasahe dito, di ba? Ayan, pasok, walang ano, ayan, oh. Walang salubong. Mayroon kasi pagsasakyan, etong motor lang, carry lang, ayan. So imagine guys, biyahe mula dito sa Bria Home sa puntang All Home is 25 minutes. Imagine ang tagal din at saka ang layo So buti na lang talaga si Ray, bago lang yung sasakyan. Ayan, alam mo yun, hindi pa nananawa sa pagdadrive kasi syempre bago pa lang, bagong driver, bagong sasakyan. So ini-enjoy niya pa yun ng mga travel na malalayo, di ba? So bibili rin po kami ng anong tawag dito, yun nga, ng built-in kalan, tsaka ng moldura. Bibili na rin kami ng moldura. Tsaka ng ano rin po pala, shampoo. Shampoo, sabon din po ng team kasi ang layo po ng labasan. Tingnan nyo, imagine nyo, ito, kung may bike sila, baka po yung bike sumuko na. Hindi ko nga po alam yung bike na dinala nila is kung nagagamit yata nila. Hindi, no? Hindi nila nagagamit. Ayan guys, so dito po ang ang Bria Homes. Ayan, no? Meron din po palang hardware dito. Ayan, no? Ivancy. Kaso pag Sunday kasi sarado sila. So sarado na naman dahil Sunday lang kami nakakapunta. Ayan, so All Home tayo. Guys, ito, malapit na kami sa All Home. 6 minutes na lang. Ayan. Parang twice pa lang po ata kami nakapunta dito, kaya nag-waste pa rin kami para sigurado rin kasi kung hindi kayo gagamit tas hindi kayo gamay dito sa mga looban, may tendency na mas mapatagal pa. Ayan, sabi ko nga kay Ray, kung siguro mga 2 to 3 times sa tayong pabalik-balik dito, siguro gamay na namin. So yun, malayo rin talaga kahit All Home. Sabi ko nga sa inyo, hardware nga dito nasa labasan pa eh. Kasi yung malapit na hardware po doon is hindi po yata kompleto. Kasi yung kinukunan ko, may kasama ng tiles. So, nag-BPM lang ako kasi kinuha ko rin yung FB nila. Nag-BPM lang po ako. Ayan, no. So, meron lang tayong 5 minutes. Dire-diretso lang po ito. Pero may mga palikuding kasi. So, again, kung hindi ka familiar, mas matatagal lang ka sa biyahe. Pero napansin po namin mukhang smooth na yung kalsada kasi parang naka-ispalto na eh. Dati po kasi parang matagtag eh, magalaw. Ayan, parang bagong asfalto po yung kanilang kalsada dito. Ayan, malapit na 4 minutes na lang po, dire-diretso na po. Tagos na po natin ito, All Home na. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na kung kaya naman ng labor nyo dito sa Bria Homes, kahit siguro dagdagan nyo pa, baka hindi na rin po kasi malayo po talaga. Malayo po talaga. Tsaka siguro kung makakahanap lang din po kayo ng okay naman na contractor dito sa Bulacan, okay na rin po yun. Baka po makatipid din kayo. Kasi sa amin syempre kasama rin po doon yung sa pinaka-labor, yung ano namin dito, yung budget namin para sa pagkain, sa transportation, ayun. So ayan, 3 minutes na lang, malapit na. Paglabas siya. Ayan, 3 minutes na lang. So guys, 2 minutes na lang. Ayan, nakikita nyo, ang layo pa niyan. Pero 2 minutes na lang po, labasan namin doon, All Home na. Ayan, oh. Malapit na. In 200 meters, Oo. turn left, and then turn right.
Thursday. Ayan, bilihan po namin yung team ng pang merienda. Tsaka ano na rin po, pang ano nila, pang pandigo, pang shampoo, ayan, o diba? Magtitingin po muna kami ng built-in kalan. Ayan po. So guys, ito yung napili kong moldura na gagamitin namin sa unit ni Sir. Maganda to kasi bagong design. Actually sa All Home Tansa parang wala na akong makitang ganito. Wala nang window sill. Ayan. So katatlo po ang kailangan namin na ganito. 1 meter po yan. May mga design sila dito. Actually hindi talaga siya moldura. Window sill siya. Tatawag lang namin siyang moldura kasi pan-design. Tapos, yung hamba, dito na lang namin bibilihin kasi napansin namin parang mas mura dito compare naman sa hardware. So, ganun lang. Depende. Minsan, may mura sa All Home. Minsan naman may mahal. Tapos, ito naman po yung napili kong pinto. Ito po yung napili kong pinto, oh. Kasi bagong design po ito. Ito po siya. Ayan, ito po siya. Molded door. Sa hardware sa Lumina Tansa, 1.9. So, okay na. Kung bibili kami ng solid door sa hardware, nasa 5K pataas. So, ito naman is, pwede naman natin siyang pinturahan. Ayan, ito. Meron pa silang stock dito. Tingin tayo guys ng built-in stove. Saka ng TV. Ha? Oo. Ito. Masyadong malaki yan. So, ayan, check natin. Ayun, narinig nyo yan. Dito rin siya. Ito mo masarap yung ma'am. Yung spark mo ma'am. Okay, sige, tignan ko. Yan ma'am, tingnan mo. Makita. Ayusin mo dito. Hindi makita. Hindi makita eh. Ayan. Sige. Ayun. Good, nakasa kuryente. Working. Sa kabila. Anong kita? Ayan, kita. Check. So, ayan guys. Nakapili na kami ng built-in stove. Isasabay na po namin siya sa pinto, hamba, tsaka deco stone. Para isang deliver na lang, diba? Di na kayo mahirapan ni Ray. So, ayan guys. Pabalik na po kami ulit ng Priya Home. Sa'yo, kinabahan na ako. Kala ko nawala yung cellphone ko. Oh my God. Ayun. Yung in-order po namin ni Ray na molded door, hamba, deco stone, moldura, pati yung built-in stove ni Sir. Isang resibo na lang, isang ordera na lang, tapos isang deliver na lang. Ayan. So, baka po bukas, pwede na yun i-deliver as long as makuhanan na po namin siya ng gate pass. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, yung pag-aasikaso talaga namin dito is talagang hands-on po talaga kami. Ayan. So, bali, hiwalay ang labor, hiwalay ang materyales. So, lahat naka-documented, parang naka-documentation, parang ganon. So, ayun din po yung kagandahan kasi, alam niyo yun guys, kahit may pagod na kasama, nag-enjoy din naman kami kasi sa ginagawa namin mag-asawa. Ayan. So, ingat-ingat lang din talaga.
mangyayari sa amin dito sa Bulacan ulit. Siguro nakadepende na po kay Ray kung kukunin niya pa ka. Pero kasi sa akin ayoko na. Kasi malayo po talaga. Kasi ako po talaga nag-aasikaso lahat pati po materyales. So, nahihirapan din si Ray kasi gumagawa rin siya eh. So, ayan guys, pabalik na tayo ng Bria Homes. Ayan. Magtatrabaho naman dun si Ray kasi nga magwa-wirings po. Ayan. Bali, pinapakita ko lang din ulit sa inyo yung way papunta o pabalik. Ayan po. So, buti na lang walang ulan. So, ito guys, pabalik na po tayo ulit ng Bria. Ayan. Buti na talaga hindi umulan. Kundi ang hirap po kasi. Lalo na yung iba po kasing kalsada dito is lupa. Lupa pa. Tapos ayan, tulad nga hindi pa naayos. So, bali bukas po kami uuwi. Malamang itong vlog natin dito o update natin sa Bria Homes is bukas na po ang ano nito, ang upload. Ayan. Medyo mahaba-haba kasi talagang hindi naman kami nakakapag-update ng halos araw-araw. Weekly, pagpupunta lang. Kaya hinahabaan na rin po namin. Ayan, napasok na tayo ulit. Siguro po pag naayos to, dito na po siguro ang papasok doon sa may ano, sa Bria. Ngayon ito po muna, yung malapit sa bangin. Ayan o. Oh, dandahan. Go, wala. Ayan o, yung side mirror nila, wala. Ayan. Oh. Naglagay po kami ng niche dito. Ayan.